Unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ika-8 kabanata. Tungkol naman sa mga pagkaing inihahandog sa mga Diyos-Diyosan, alam nating may kaalaman tayong lahat. Ang kaalaman ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas, subalit ang pag-ibig ay nakapagpapatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ngunit, kilala ng Diyos ang sino mang umiibig sa Kanya. Kaya nga, tungkol sa pagkaing inihandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na di totoo, at alam nating isa lamang ang Diyos. Kahit na may tinatawag na mga Diyos sa langit at sa lupa, at ang mga tinatawag na mga Diyos at mga Panginoon ay marami, subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Hesukristo, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Subalit hindi lahat ay nakakaalam nito. May mga taong nasanay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noong una, kaya't hanggang ngayon, kapag kumakain sila ng ganong pagkain, nakakala pa rin nila na iyon ay handog sa Diyos-Diyosan. Dahil kulang pa ang kanilang kaalaman, akala nila'y nagkasala sila kapag kumain sila niyon. Ang pagkain ay walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos. Walang mawawala sa atin kung hindi tayo kumain ng ganoong pagkain, at wala ring kabutihang may dudulot sa atin kung kumain man tayo niyan. Ngunit mag-ingat kayo, baka ang paggamit ninyo ng kalayaang kumain ng anumang pagkain ay maging sanhi ng pagkakasala ng mahihina pa sa pananampalataya. Kung ikaw na may sapat na kaalaman ay kumakain sa loob ng templo ng mga Diyos-Diyosan at makita ka ng mahina pa sa pananampalataya, hindi kaya siya mabuyong kumain yon kahit inihandog sa Diyos-Diyosan? Dahil sa kinakala mong kaalaman ay napapahamak ang iyong mahinang kapatid na tinubos din ng kamatayan ni Kristo. Sa ganong paraan, nagkakasala kayo kay Kristo, dahil itinutulak ninyo sa pagkakasala ang inyong kapatid sa paggawa ng mga bagay na labag sa kanyang budhi. Kaya nga, kung dahil sa pagkain ng karne ay magkakasala ang aking kapatid, hindi na ako kakain niyon upang hindi siya magkasala. Purihin ng Diyos.